Sa Japan, mayroong iba't ibang batas para protektahan ang mga manggagawa. Upang magtrabaho sa Japan ng may kumpiyansa, mahalagang maunawaan ang mga sistema at tuntunin na may kaugnayan sa trabaho. Sa kontekstong ito, ipapaliwanag namin ang mahahalagang kaalaman para sa pagtatrabaho, kabilang ang mga bank account, mga paraan sa paghahanap ng trabaho. Sa Japan, karamihan sa mga kumpanya ay nagbabayad ng sweldo sa pamamagitan ng pagdedeposito ng pera sa mga bank account ng kanilang mga empleyado. Bukod sa pagtanggap ng sweldo, ginagamit din ang mga bank account sa pagpapadala ng pera sa ibang bansa o pagtanggap ng pera mula sa ibang bansa. Kapag nagbubukas ng bank account, kailangan mong mag-apply para sa pagbukas ng account sa isang bangko. Kasama sa mga dokumentong kinakailangan para sa pagbubukas ng bank account ang pasaporte, residence card, personal seal, hangko, employee ID, o student ID, bukod sa iba pa. Pagkatapos magbukas ng bank account, kung may mga pagbabago sa iyong address, status ng paninirahan, tagal ng pananatili, o trabaho, dapat mong ipaalam sa bangko. Kung hindi mo na kailangang gamitin ang iyong bank account, tulad ng pag-alis ng Japan, sundin ang pamamaraan para sa pagsasara ng account sa bangko. Isang krimen na ibigay o ibenta ang iyong bank account, cash card, o passbook sa iba. Hindi mo dapat gawin ito. Ang pagtanggap o pagbili ng mga bagay na ito mula sa iba ay isa ring krimen. Mayroong opisina ng gobyerno na tinatawag na Hello World Public Employment Security Office sa iba't ibang lokasyon sa Japan kung saan maaari kang maghanap ng mga trabaho ng libre. Sa Hello World, ito ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na makahanap ng trabaho, ngunit ipinakilala ka rin sa isang trabaho at nagbibigay ng libreng tulong sa paghahanap ng trabaho. May mga interpreter ang ilang opisina ng Hello Work, at may mga opisina ng Hello Work kung saan maaari kang makakuha ng mga konsultasyon sa telepono sa mga banyadang wika. Makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa suporta sa pagtatrabaho ng dayuhang manggagawa sa website ng Ministry of Health, Labor and Welfare. Kapag naghahanap ng mga trabaho, tiyaking kumpirmahin ko ang trabaho ay naayon sa katayuan na iyong paninirahan at nasasakbaw na iyong pahintulot para sa mga aktibidad sa labas ng iyong mga kwalifikasyon. Kapag nakakuha ka ng trabaho, papasok ka sa isang kontrata sa kumpanya. Ang kontrata nito ay tinatawag na kontrata sa paggawa. Tinutukoy din ito bilang isang kontrata sa pagtatrabaho. Mayroong iba't ibang uri ng pagsasaayos ng trabaho. Ang uri ng trabaho ay tinutukoy na kontrata. Regular na empleyado, nagtatrabaho ng full-time para sa parehong kumpanya. Itinadalang empleyado, nakipagkontrata sa isang dispatch agency at nagtatrabaho para sa iba't ibang kumpanya, ang sweldo ay binabayaran ng dispatch agency. Kontratang empleyado, tinukoy ng kontrata ang tagal ng trabaho. Ang bawat kontrata ay tumatagal ng maximum na 3 taon. Part-time ng empleyado, gumagawa ng mas kaunting oras kaysa sa mga regular empleyado. Outsourcing at subcontracting, hindi empleyado ng kumpanya. Gumagawa sa mga gawain na nag-outsource ng kumpanya, ang pera na natanggap mula sa kumpanya ay hindi sweldo, kundi kabayaran para sa trabaho. Ang mga panuntunan sa paggawa o pagprotektahan ng mga manggagawa ay maaaring hindi nararapat sa kasong ito. Kapag pumapasok sa isang kontrata sa pagtatrabaho, dapat ipaalam ng kumpanya ang mga patakaran para sa pagtatrabaho. Suriin kung ang sumusunod na impormasyon ay nasa mga dokumento ng kontrata.
pagtagal ng kontrata. Kung maaari kang pumasok sa isang bagong kontrata pagkatapos ng kasalukuyang kontrata, saan at anong trabaho ang iyong gagawin? Ang iyong mga oras ng pagtatrabaho, kabilang ang mga oras ng pagsisimula at pagtatapos, at mga araw na walang pasok. Ang halaga ng iyong sweldo, schedule ng pagbabayad, at paraan. Kailan at paano maaaring wakasan ang kontrata sa pagtatrabaho? Mayroong ilang mga bagay na hindi dapat isama sa mga kontrata sa pagtatrabaho. Suriin ang mga sumusunod na tuntunin ay wala sa mga dokumento ng kontrata. Magkano ang dapat mong bayaran kung magkamali ka o lumihis sa kontrata? Ang kumpanya ay nagpapahiram sa iyo ng pera at itinababawas ito sa iyong buwan ng sweldo. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga bawat mula sa iyong sweldo para sa mga dormitoryo o paglalakbay rin hindi kumukonsulta sa iyo. Pagkatapos pumasok sa kontrata, kung natuklasan mong iba ang trabaho sa napagkasunduan sa kontrata, may karapatan kang wakasan ang kontrata. Kung mahatagpo ka ng issue na may kaugnayan sa iyong trabaho, sumangguni sa Labor Standards Office sa iyong nanidirahan sa prefecture sa Foreign Workers Consultation Corner. Sa Japan, ang minimum na sahod ay tinutukoy kung batas. Ang mga alaga ng sweldo ay dapat na hindi bababa sa katumbas o mas mataas kaysa sa minimum na sahod. Kung ang natanggap na sweldo ay mas nababa kaysa minimum ng sahod, maaari mong i-claim sa ibang pagkakataon ang kakulangan. Ang minimum na sahod ay nag-iiba depende sa prefecture at sa uri ng trabaho. Maaari mong tingnan ang minimum na sahod sa minimum wage website ng Ministry ng Kalusugan, Kagawa at Katahanan. Kapag nagsisimula ng trabaho, kumpirmahin kung ang iyong sweldo ay nakakibon o namampas sa minimum na sahod. Sa pangkalahatan, ang mga sweldo ay hindi binabayaran para sa mga panahon na hindi ka nagtrabaho. Gayunpaman, kung kinakailangan mo magpahinga mula sa trabaho dahil sa mga sitwasyon ng kumpanya, dapat kang bayaran ng kumpanya ng halagang katumbas na hindi bababa sa 60% ng average na sahod para sa panahong iyong tinatawag na temporary leave allowance. May mga tuntunin tungkol sa kung paano dapat bayaran ang mga sweldo. Mayroon ding mga patakaran tungkol sa kung paano binabayaran ang mga sweldo. Ang mga sweldo ay dapat bayaran sa pera. Dapat direktang bayaran ang sweldo sa empleyado. Ang mga kumpanya ay hindi pinapayagan na magbawas ng sweldo nang walang pahintulot. Gayunpaman, ang mga pagbabawas para sa mga buwis, segurong pangkalusugan, at iba pang mga premium ng insurance ay legal na pinahihintulutan. Karaniwan, ang mga pagbabawas na ito ay ginawa mula sa sweldo. Ang mga sweldo ay dapat bayaran ng hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, ng regular. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa minimum na sahod o kung paano binabayaran ang mga sweldo, kumonsulta sa Labor Standards Office, sa iyong prefecture o sa Foreign Workers Consultation Corner. Ang oras ng pagtatrabaho ay hindi dapat lumampas sa 8 oras bawat oras at 40 oras bawat linggo. Ang mga kumpanya ay dapat magbigay ng mga pahinga sa oras ng trabaho. Ang mga pahinga ay dapat na hindi bababa sa 45 minuto para sa mga nagtatrabaho ng higit sa 6 na oras sa isang araw at hindi bababa sa 60 minuto para sa mga nagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw. Ang mga kumpanya ay dapat magbigay ng mga araw ng pahinga. Ang mga araw na walang pasok ay dapat na hindi bababa sa isang araw sa isang linggo o 4 na araw sa loob ng 4 na linggong panahon.
May mga araw na may bayad na taunang bakasyon. Maaari kang magpahinga sa mga araw na ito at matanggap pa rin ang iyong sweldo. Upang maging karapat-dapat, dapat ay patuloy kang nagtrabaho para sa parehong kumpanya sa loob ng 6 na buwan, at dapat ay nakadalo ka sa trabaho sa hindi bababa sa 80% ng iyong mga naka-schedule na araw ng trabaho. Ang pagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw ay tinutukoy bilang lampas sa mga regular na oras, kilala rin ito bilang overtime. Ang pagtatrabaho sa mga araw na walang pasok na ang kumpanya ay obligadong ibigay ay tinatawag na holiday work. Ang mga kumpanya ay dapat magtatag ng mga patakaran sa kanilang mga empleyado tungkol sa mga limitasyon ng overtime at holiday work. Ang mga kumpanya ay kinakailangang magbayad ng mas mataas kaysa sa normal na sahod para sa overtime at holiday work. Ang sahod sa overtime ay karaniwang 25% o higit pa sa normal na sahod. Karaniwang 35% o higit pa sa normal na sahod ang sahod sa trabaho sa bakasyon. Ang trabaho sa gabi sa pagitan ng 10 PM at 5 AM ay karaniwang binabayaran sa 25% o higit pa sa normal na sahod. Ang overtime na trabaho sa gabi sa pagitan ng 10 PM at 5 AM ay karaniwang binabayaran sa 50% o higit pa sa normal na sahod. Ang kabuuan ng overtime at holiday work ay hindi dapat lumampas sa 100 oras bawat buwan. Ang overtime na trabaho para sa taon ay hindi dapat lumampas sa 720 oras. May mga espesyal na dahon para sa panganak at pagpapalaki ng bata. May mga partikular na deadline ng aplikasyon, kaya pinakamahusay na kumonsulta sa kumpanya sa sandaling malaman mong kailangan mo ng pahinga. Maternity at parental leave. Maternity leave na maaaring kunin ng mga babaeng nagtatrabaho sa isang kumpanya bago ipanganak ang kanilang sanggol, at parental leave na dapat kunin pagkatapos maipanganak ang sanggol. Ang maternity leave ay maaaring magsimula kasing aga ng 6 na linggo bago ang inaasahang petsa ng kapanganakan ng sanggol. Para sa mga kambal o higit pa, ang maternity leave ay maaaring magsimula kasing aga ng 14 na linggo bago ang inaasahang petsa ng kapanganakan ng sanggol. Pagkatapos ipanganak ang sanggol, dapat kang kumuha ng hindi bababa sa 8 linggo ng bakasyon. Gayunpaman, kung higit sa 6 na linggo ang lumipas mula nang ipanganak ang sanggol at nais ng ina na magtrabaho, maaari niyang gawin ito sa isang trabahong inaprubahan ng isang doktor. Sa panahon ng bakasyon, hindi ka makakatanggap ng sweldo, ngunit maaari kang makatanggap ng allowance sa panganganak mula sa health insurance. Liban sa pangangalaga ng bata, ito ay isang bakasyon na maaaring gawin ng mga ama at ina upang mapalaki ang kanilang mga anak. Maaari mong kunin ang bakasyon na ito hanggang sa maging 1 taong gulang ang iyong anak. Maaari mong hatiin ang bakasyon na ito sa 2 panahon. Mayroon ding post-birth paternal child care leave na tinatawag na paternity leave na nagpapahintulot sa mga ama na kumuha ng hanggang 4 na linggo ng bakasyon sa loob ng 8 linggo ng kapanganakan ng bata. Ang bakasyon na ito ay maaari ding hatiin sa 2 panahon. Sa panahon ng bakasyon, hindi ka makakatanggap ng sweldo, ngunit kung nagtatrabaho ka ng higit sa 20 oras sa isang linggo at naka-enroll sa seguro sa trabaho, maaari ka makatanggap ng mga benepisyo sa leave sa pangangalaga sa bata mula sa seguro sa trabaho. Ang pag-unawa sa mga panuntunang ito at pagtatrabaho ay nakakatulong din sa pagprotekta sa iyong sarili. Ang mga taong nagtatrabaho ay dapat na ugaliin
Suriin ang mga patakaran sa tuwing nagbabago ang sitwasyon.